Good morning po. Nandito ako sa MEX ngayon. Yan. Nag-trade kasi ako dito. Wait lang, palakayan natin. Yan. Ang laki. So, ito. Nakakita nyo ba? Dito ako nag-entry ng trade. Anong oras ba to? Anong oras pa nga ba to trade? Ayun, alas 3 ng umaga. Yan. Nag-entry ako ng trade around 3 a.m. dito sa kandila na to. Ito tong green. Yan. Nakikita nyo naman. Then ako nag-entry ng trade tapos natulog ulit. So pagising ko, ayan na. Ayan na yung ginagawa na. So far, positive 2.76. PNL. Nasa ano na yan? Around 100 pesos. Tapos ang average, ang ano niya, percentage niya is, nakita ba dito? Kasi ako sanay sa MEX. Ewan ko ilang percent na to. So okay, kasi ako nagtitrade talaga. Since nandito nga yung fund, and dito ako nag-trade. Ilang percent na kaya to? Hindi nakikita. PNL na itong nakalagay. Basta yun. Basta positive na siya. Ito siya. Oh. Running na yung trade. Sana liquidate na itong master candle na to para mas payapa na yung isip ko. Ito lang hinihintay ko dyan eh. Maliquidate na yan para magbababa ako ng stop loss ko. Saan ba ako open yan? Pag na-liquidate na niyan, mag-break even. Ang stop loss ko is around 176. Yan. Pag na-break niya yung master candle, let's say na-break niya, then nagkaroon pa ulit ng kandila, nag-candle close, na-liquidate niya yung master, then magkaroon ng candle close. Yun yung hinihintay ko. Tapos yung, pag ano nangyari, magbababa ako ng SL. Break even muna. Yan palagi ang una. Hindi agad ako magbababa ng stop loss yung dito. Mamaya bumalik yan bigla, di sayang naman. Ano mo na break even, yun muna ang una. Yun muna ang unang target, break even. Kasi okay lang naman sa akin na hindi muna mag-adjust ngayon. Kasi nga wala pang confirmation. Alam mo naman lagi tayo sa confirmation. So, yun. Itong MAs na to kanina, ito ginagamit ko rin kasi itong MAs dati, nung hindi pa ako nag-SMC. Tapos pag open ko ng MEX, nandyan na yan. Hindi ko alam kung sinong naglagay. May volume na rin. Nag-start kasi ako ng laptop kagabi. Lahat na restart. Pagbalik ko ganyan. Ibang kulay pa ton, inano ko na lang. Total nandyan naman na siya. So, binago ko na lang kulay. Kasi ganyan talaga ako magkulay. Ang kulay ng religion namin, green, white, and red. Para hindi ako malito. Yan siya. So, total nandyan na siya. Diyan na rin. Diyan na lang siya muna. Pero dati kasi ginagamit ko to. Maka MA trader ako dati. Yung pinag-aralan ko rin. Paano magbasa ng MAs. Ginagamit ko talaga siya. Dagdag confluence din kasi siya. Tsaka may mga trader talaga na hindi pwedeng walang moving average sa nila sa monitor. Malaking bagay din kasi siya. Pero hindi siya complete na dun ka titingin. Ano pa rin tayo? Price action pa rin. Pero sabi ko nga, siya, nakakatulong siya. Dagdag confluence. Then itong volume, nandito na rin to kanina nung inopen ko. Siya, dagdag confluence din siya. Pero hindi ako masyadong tumitingin kasi sa volume. Dati, tumitingin din ako. Sabi ko nga sa inyo dati. Yung mga yan, MA's volume, ano pa bang ginagamit ko dati. Gumamit na rin ako dati ng RSI. Kaya lang hindi ko nadali kasi ako sa RSI dati. Basta, ayoko na ikwento. Basta, simula nung nangyari na yun, hindi ko na siya ginagamit. Hindi naman sa mali ang RSI. Pero basta. Baka mabash. hindi talaga hindi ko naman, ginagamit ko siya, pero hindi ko kasi siya
totally nag-commit sa RSI. Hindi ako doon nananalig. Parang ganun. Mas nananalig pa ako sa MAs, volume, ano pa ba. Pero RSI, tsaka yung mga ganito, MACD, ganyan, ano yan dagdag confluence lang yan. Hindi yan talaga yung nagbibigay ng ano sa akin na mag-entry na ba ganun. Lalo't nung natutunan ko yung SMC. Liquidity talaga. Pag alam mo kung saan ang liquidity point, alam mo siya entryhan. Yan ang sinasabi ko palagi. Katulad nito. Ito kasi ano to, order block to kaninang madaling araw. Kasi nagising ako ng around 2. Chinek ko yung Solana agad. Kasi naabangan ko nga rin yan. Hindi nga. Sabi ko nga hindi ako nakapasok na nandito. Diba nakatulog ako. So, hindi naman ako nag-alarm. Nagising lang talaga ako ng 2. Inopen ko kaagad. Tapos yun. Nagkaroon dito ng order block. Then, yun, nag-entry ako around. Actually, dito pa lang nag-entry na ako. Kasi niliquidate niya tong red. Isa yan sa candle confirmation. Pero, hindi pa talaga yan kung susundin ko yung aking rules. Meron pang isang kandila sana. Kaya lang, since na siya, unang-una, sobrang taas na. Then, niliquidate niya naman yun. So, nung nag-entry ako dito lang ako nag-SL talaga. Yan. Diyan lang. Hindi ko yan ginalaw. Kasi ang katwiran ko dyan, kaya dyan ako naglagay. In case na bumalik. Bumalik nga siya, oh. Anong oras to bumalik? Alas 5. Hinihintay ko yan. Hinihintay ko rin naman mahit kagabi yung SL. Ay, kanina. Hinihintay ko rin mahit. Kaya lang, ayaw niya i-hit eh. Hindi tuloy ang trade. Pero kung sakaling na-hit, sabi ko, hindi ako nag-a-adjust ng SL pataas. Kung na-hit yan, ibig sabihin kasi pag na-hit ang SL, sabi sa akin dati nung coach ko ay mas okay mahit ang SL. Kasi, ibig sabihin, mali ka ng trade. May mas magandang opportunity sa taas. Yun ang ibig sabihin nila. Kaya hindi ako nag-adjust ng SL. Yeah. Kasi dito, nagkaroon ako ng confident dito mag-entry kanina. Dito, nung na-break niya to. Ewan, basta nagkaroon ako ng Pero sa rules ko, isa pang candle sana kung nag-close siya. Tsaka ako mag-entry. Kaya lang, na-break niya kasi to, medyo nagkaroon ako ng sabi ko, uy, tas mataas kasi siya. Tapos yun. Wala pa tong MS na to kanina, nung nag-trade ako. Pag-open ko na lang ngayon, kasi nga ako ng Chrome ko, nag-reset. Pati password nito nawala eh. Inayos ko pa kanina, pagising ko. Bandang 3. Yan. Tapos yung, ayan, wala na. Kanina ko yan. Kinakausap ko ang sarili ko dyan. Hindi, may kausap ako dito kanina. May tinuturuan kasi ako sa estudyante ko. Yan, in-explain ko yan sa kanya. Actually, habang ini-entry ko to, tinuturo ko sa kanya kung bakit ako dyan nag-entry. Ganun. So, ayun, SMC trader na rin siya. So far, magaling na siya magbasa ng mga liquidity point. Ayan, marami. Gusto ko lang ipakita. Maliit lang itong, maikli lang itong video ko. Gusto ko lang ipakita. Wala pa ako naiisip na ituro eh. Ano pa? Ano bang i-explore ko ngayong umaga? Paano mag-out? Kasi, paano mag-out? Ito, sige. Itong master candle kasi na to, ito napakahalaga kasi nito sa akin. Pag nasa entry na ako Pero yung sabi ko nung sa last video ko, ayoko ng master candle pag mag-entry. I mean, pag running yung pag master candle, mahirap mag-decision. Sabi ko, indecision ng master candle. Pero ngayon naka-enter na ako ng trade, then nagkaroon ng master candle dito, then mas okay sa akin basahin pag may master candle. Kasi, pagka dito siya na-liquidate, niliquidate na to. Let's say, may ng kandila dito nakapag-liquidate. Mas payapa na ako dyan sa trade ko. Kasi, ang mapping niyan, ganito na siya. Di ba ganyan? Tapos na-liquidate doon, tingnan na natin kung ano itsura na niya. Tapos dito, ayan. Tama, one leg lang to eh. Kahit dito siya magkaroon o kung gaano kahaba yung kandilang ihahaba niya mamaya. Kung magkakaroon na. Kung maliliquidate na yan. Isang leg lang yan. Hanggang hindi siya ang tawag dito. Hanggang hindi siya nagsisweep. Diretso lang yung count.
Kasi pagka, halimbawa, kaya ako gusto yung ganyan minsan pag naka-enter na ako. Let's say, nagkaroon ng kandila, hindi siya nag-sweep, nag-close, tapos nag-close. Hanggat di natatapos ang close kasi nun, isang leg lang to. Isang ganyan lang siya. Halimbawa, dito, nag-close sa iba-ibang kandila yun. Yan, kaya gusto ko yan. Kasi mahirap na yan ulit. Mahirap, para sa akin, para sa akin lang, ha. Pagka ganyan na itsura niya at nagkaroon ng mga candle close pababa, mahirap yan balikan yung liquidity point. Hindi siya mahirap, ha. Kumbaga maraming kandila pa rin ang gagawin nun para makarating doon sa liquidity point. Para i-grab yung liquidity na yun. Kaya gusto ko yung ganyan. Yung sa pagbagsak niya is puro mga master candle. Yun, gusto ko yung ganun. Pag naka-entry na ako ng trade, kasi naniniwala ako pag natapos ang rally nun, hirap ang market balikan agad. Kasi maraming kandilang yan. Maraming kandilang gagawin para marating na. Katulad niyan. Since nag-master candle siya dyan, need i-liquidate, tapos mag-candle close siya, tapos mag-candle close ulit. One rally lang yun. Ayan, one rally lang siya. Kahit saan pa siya dumiretso, let's say dito. Yun ang maganda. Kasi, hindi yan basta-basta may hit yung stop loss ko dun. Yun ang aking analyzation. Ganun ako nag-analyze pa rin ako ng market kahit may entry na ako ng trade. Hindi ako natigil mag-analyze. Kasi, kailangan kong mag-analyze ng market kahit may running trade ako. Para, alam ko kung saan ako mag-out. Yan, binabantayan ko talaga siya. 'Di ba yung iba naglalagay lang ng limit tapos pwede na silang hindi tumingin sa monitor. Dati ganun ako, ngayon hindi na kasi sa price action ako tumitingin ko anong ginagawa ng price talaga. Kasi maglalagay lang ako ng limit dito. Parang hinusgahan ko na yung gagawin, parang ganun. Wala namang nakakaalam ng gagawin yan ng market. Para sa akin. Nito ko lang yun na-realize. Pero dati ganun din ako. Kaya walang masama doon. Tama lang naman yun sa mga na-analyze na ng buo to. Kasi yung may ibang strategy na a-analyze nila yan eh. Kung saan titigil. Para sa akin, need kong bantayan. Para alam ko siya kung kailan na ako pwedeng hindi na tumingin sa monitor. Yan nga. Ito, yung sinabi kong candle close. Pagka natapos yung rally nito at sobrang baba ng nirally niya, yun, nakakahinga na ako doon ng maluwag. Kahit kasi maglaro yan, price paangat, hindi yan basta-basta tutungtong dun sa liquidity point ng iniwan to. Kumbaga, maraming kandila or maraming oras pang gagamitin yun. Kasi 'di ba isang candle, isang oras, since nasa 1 hour ako. Isang candle nito, isang oras. Ganun. Katulad niyan. Pag nag-close to dito, possible next candle mag-close ulit. Sana mag-close ulit siya. Then mag-close ulit. Then last rally is mag-close pa rin. Para pag harap ko ulit sa monitor, doon pa lang ako makakapanti na hindi humarap sa monitor. Pag ano na nangyari. Pero since ganito pa lang, yan na, na-liquidate niya na, diba? Ngayon, ginrab niya na yung master candle sa baba. So, magandang senyales ito. Positive 3.9 na. Ano lang to? Magkano ba nilagay ko dito? $10 lang. Hindi naman kasi ako nag-all in. Hindi ako taong si all in. $10 lang okay na. Ayun. Pag isang candle pa, anong oras na ba? 11:27. Kaya pagka gantong nasa running trade ako, panay din ako tingin sa oras. Pag 12 at nag-candle close dito, yon, medyo okay na sa akin yun. Tapos isang candle close pa sana para goods na. Yan. Tsaka ako mag-a-adjust ng Actually, dito pwede na ako mag-adjust. Pero hintayin ko yung next candle. Para adjust ako ng SL dito. Next candle muna, para sure. Hindi pa tapos to eh. Malay mo, nag-adjust ka ng SL, biglang gumanon. Diba? Kailangan tapusin ng candle bago mag-desisyon. Yun ako palagi. Makakandilang tao. Ayun lang. Yung mga naglalagay ng limit, balikan ko yun. Yun
Baka may strategy kasi nababasa na nila yan. Alam na nila, alam nila saan pupunta. May mga ganong tao kasi. May mga masyadong magagaling na tao na ano, na nababasa na nila kung saan i-stop. Hindi ko alam kung anong strategy. Basta may mga ganong trader na ano. Kitang-kita nila saan i-stop ito. Yun. Ako since bago-bago pa lang naman ako. Hindi pa ako veteran. Binabantayan ko talaga trade ko. Kasi dito hindi pa ako makakahinga dito ng maluwag. Kasi running to eh. Next candle maybe alas 12. Tapos nag-candle close yan. Medyo makakahinga na ako. Pwede hindi na ako tumingin sa monitor, ibig sabihin. Pero bago ako umalis sa monitor, adjust ko muna to. Adjust ko muna siya. So, ganun lang ako mag-trade. Tapos ano pa ba itong MAs hindi ito kasali sa SMC strategy. I mean, hindi ito sa scope nun. Ewan, bakit kasi nandyan yung kanina. Since nandyan na, binago ko na lang ang settings. Ganyan ako mag-settings. Green, white, and red. Tapos na-master ko rin yan nung dati, maka-MAs ako, na-master ko rin kung paano magpumasok to. Hindi rin basta-basta pumapasok to. May mga cross na ginagawa kasi. Like ito, magandang sinyalis ito na nagko-cross na tong 9 MAs na nilagay ko. 9 MAs yun yung pinakamabilis. Yan ang kadalasan unang. Kaya nga 9 MAs, unang nagko-cross. May yan may tawag dito. Parang 9 days of candle yata ang tawag doon. Basta ganun. Tapos ito 200 MAs. Nandiyan na rin yan kanina. 4 na MAs yan lumutang dyan. Hindi ko alam. Sadya yata ito sa MEX. Ngayon lang kasi nakagamit ng MEX. Ito 200 MAs to. Pero hindi pa to 200 kanina. Parang 50 yata ito. Binago ko na lang kasi. Dati kasi nung nagamit ako ng MAs. 200. 9, 20, 50, and 200. Sinabi ko na. Pero pwedeng hindi ako gumamit nito. Pero since nandiyan na nga siya. Sige, go. Ayos din naman yan. Confluence. Kumbaga pag na dumadating sa point na medyo narilito ka. Ayan. Tsaka tumingin. Para mas malito ka. Jokes lang. Char lang yan. So yun lang ilang oras na yun. Okay na muna yan. Screenshot ko na lang ito mamaya kung ano nangyari. Kung nag-profit ba talaga o ano. Pero malabo na yata mahitang SL nito. Ang dami na nitong ginawang liquidity. Kumbaga bago niya mahitang SL, kunin niya muna itong unang liquidity. Yun. Yung ganun kahalaga para magagamit mo yung liquidity. Yan. Diba tinuro ko na paano mag-locate niyan. Yan ang halaga niyan na. Hindi yan basta liquidity lang na walang sense sa market. Kaya kailangan alam mo i-locate ang liquidity kasi pagka halimbawa yan, ilang liquidity? 1, 2. Yung sa yung kukunin 1, 2. Alin bang unang kukunin liquidity? Siyempre ito. Ang layo na niyan. Malayo na siya. So, pwede naman kunin niya yan. Then, agad ngayon din. Next hour. 12. Pwedeng kunin niya ngayon. Kaya nga yung SLO nandiyan pa rin, hindi ko pa ginagalaw. Possible kunin pa kasi. Anytime, pwedeng umakyat. Pero since liquidity, trader, kunin niya muna to. Kaya gusto ko gumawa ito dito ng candle close talaga. Para mas mataas-taas yung kukunin niya. Kasi ang market nahihirapan dumiretso yan ng ganyan, lalo't hindi naman sa meme coin. Ganyan ang ginagawa niya na. Yan. Maraming liquidity point na iniiwan na maliliit. Pero may time na isang balikan lang. Pero itong ganito kahabang rally nito, medyo medyo matagal-tagal balikan ito. Analyzation ko lang. So, yun lang muna. Out na muna ako sa record. Kasi may gagawin pa ako. Bye-bye. Salamat.